So hello no, ito ay patungkol sa makipot na daan na inuutos sa atin ng ating Panginoon. Ang warning ng ating Panginoon na maraming mga tao at nagsisiksikan ng mga tao at dumadaan doon sa malapad at malawak na daan patungo sa kapahamakan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, na pagsikapan natin na makapasok doon sa makipot na daan kasi iilan lamang ang tao na dumadaan doon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Many are called but few are chosen. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Lahat tayo nakakarinig sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga preacher, pare, pastor, o kahit sino mga nangaral sa salita ng Panginoon, ito'y isang tawag ng bawat tao na tayo ay bumalik sa ating Panginoon. So tinatawag tayo. So ito kaya nga sinasabi, many are called but few are chosen. Halos lahat tayo sa buong mundong ito tinawag ng Panginoon. Pero iilan lamang ang nakakapasok sa kanyang kaharian. Few are chosen. No? So, ang utos natin ng Panginoon, pagsikapan niyo na makapasok sa makipot na daan. Dito sa kasulatan sa Matthew 7 verse 13, sinabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. So, klaro. So, maluwang at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at dito ay dinadaanan ng mga taong marami. So dito sa kasulatan, sinabi dito, intindihin natin, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo ito, hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa akin, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito sa sinabi ng ating Panginoon, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Dito na mga taong ito na dumadaan sa malawak at maluwang na daan patungo sa kapahamakan, maraming mga tao dito na naglilingkod sa Panginoon o sumasampalataya sa Panginoon. Ngunit dumadaan pa rin sa malawak na daan patungo sa kapahamakan. Maraming mga Kristiyano, maraming mga tao tinawag. Kasi mostly sa atin ngayon, almost 98% ng mga tao dito sa mundo to, almost 100%, tinawag ng Panginoon. So dito sa malapad na daan, ng maraming tao, Kristiyano, na dumadaan dito. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa akin, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dito, kabilang ang mga tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ngunit hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon dito sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So, iilan lamang ang mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Mga taong namumuhay sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon, kautusan ng ating Diyos at salita ng ating Diyos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Kung hindi natin siya susundin, hindi natin siya minamahal. Kaya nga, gaya dito, paano natin mamahalin ang ating Panginoon kung tayo ay may galit sa ating kapwa? Hindi natin siya pinapatawad ang kasalanan na gawa ng ating kapwa or kapatid or sino mang mga tao na kapwa natin tao. Di ba sinasabi dito sa kasulatan? Paano mo masasabi na minamahal mo ang Panginoon na hindi mo nakikita, kung ang iyong kapwa na iyong nakikita ay hindi mo minamahal? So ito, kung ginagawa natin ito na hatred, kasi marami mga tao na ngayon na hindi pa rin nagpapatawad sa kasalanan ng iba, hindi pa rin nagpapatawad sa kasalanan ng iba, ngunit patuloy pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. Alam nyo ba na every time na hindi natin pinapatawad ang kasalanan ng iba, tayo rin ay hindi pinapatawad ng ating Panginoon. At dahil dito tayo dumadaan sa daan patungo sa kapahamakan, ang malawak na daan. Kasi nga even no, kahit nga ang mga taong nangangaral sa salita ng Diyos, mga nag-aalis or nagpapaalis ng mga demonyo, yung iba rin yan, hindi rin sumusunod or dumadaan sa makipot na daan. Hindi rin dumadaan sa makipot na daan na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Anong sabi dito sa Lucas, dito sa Matthew chapter 7 verse 22, sinabi dito, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? So ipinangaral nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Ngunit dito, nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himalao. Kahit yung mga nagpapalayas ng mga demonyo, ito yung mga pastor, mga pare, o kahit sino no, na may takot sa Panginoon, o naglilingkod sa Panginoon, at gumagawa rin ng mga himala. No? Ngunit sinabi ng ating Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So isipin mo, kahit mga tao mismong naglilingkod sa Panginoon ay hindi rin dumadaan doon sa makipot na daan. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Sa malawak at malapad na daan na tinatahak ng maraming mga tao doon ng mga Kristiyano, pastor, evangelist, missionaries, members, mga church members, mga Christians, sabihin na natin, doon din dumadaan at tumatahak patungo sa kapahamakan. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Kaya nga sinasabi dito sa Lucas verse 13, no? Lucas verse 13:28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. So, klaro po yan. Habang makikita ninyo o makikita ng bawat tao, lahat ng mga propeta, si Abraham at Jacob, doon sa kaharian ng Diyos, kumakain sa hapag ng Panginoon, mangangalit naman ang ngipin doon sa mga tao, doon sa impyerno. Dito naman dagdag, darating ang mga tao sa buhat, sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. So, marami ang darating from north, east, south, east, upang dadalo doon sa hapag, sa hapag at kakain sa kaharian ng Diyos. So kaya nga, pagsikapan natin no, na bigyan natin ng halaga at pagsikapan natin na makadaan tayo dito sa makipot na daan na ito na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Paano tayo makakadaan sa makipot na daan ito? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. Sa pagsunod natin kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, sa kautusan ng Diyos, sa Biblia. Maraming mga tao na nangaral sa salita ng Panginoon, ngunit mali-mali ang kanilang ipinangaral. Kaya nga sinabi doon, di ba sinabi ng isang tao, di ba? Di ba nangaral kami sa iyong pangalan? O maraming nangaral nga rin nga, ang ipinangaral nila, mga katuruan ng mga demonyo. Kaya nga hindi sila tinanggap ng Panginoon. Umalis kayo, kayong gumagawa ng kasamaan. Yan. Dito sa kasulatan, no? Itong mga Kristiyano na ito, sana na mga taong ito, dapat sana ito sa handaan at hapag doon sa kainan sa gingharian, sa kaharian ng Diyos. Ngunit anong sabi dito? Sa Mateo chapter 8 verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. So marami. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon doon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So, ang ibig sabihin, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian, ito yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon, ngunit hindi sumusunod sa kalooban or hindi sumusunod sa kautusan at kalooban ng Panginoon. Hindi tumatahak doon sa makipot na daan na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Instead, doon dumadaan sa malawak na daan patungo sa kapahamakan. Ito ang ibig sabihin ng kasulatan dito. Na sila dapat, na mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, sila dapat ang kasalo doon sa hapag at kakain doon sa kaharian ng Diyos. Ngunit, itatapon sila doon sa kadiliman at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So ang utos natin ng ating Panginoon, pagsikapan natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. At dadaan tayo doon, pagsikapan natin makadaan doon sa makipot na daan na sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi dito sa kasulatan, sinabi niya, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Maraming mga tao ngayon na mahigpit ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Yun nga ang sinasabi ko, yung iba, napakahigpit ng kanilang pananampalataya, ngunit doon nananalig din sa mga rebulto.
paano ka makakapasok. Kaya nga sinasabi doon, sila dapat no ang dadalo doon sa hapag sa kainan ng kaharian ng Diyos, ngunit itatapon siya sa kadiliman. Maraming magpupumilit na gustong makakapasok, ngunit tumatahak sa daan patungo sa kadiliman. Ito ang patutunguhan ng bawat tao na hindi sumusunod kung ano ang sinasabi ng kasulatan, kung hindi sumusunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi ko, ang sabi ng Panginoon, ang taong nagmamahal sa akin, susunod sa aking mga utos. Kung minamahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Kung hindi natin siya sinusunod, hindi natin siya minamahal. At kung hindi natin siya minamahal, darating yung araw, nakakatok tayo at tatawag tayo sa Panginoon. At ano sasabihin ng Panginoon? I never knew you. Depart from me. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pagdating ng araw, kung hindi tayo magigising sa bangungot na kasalanan na ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.